Oras na ng paglilipat. So today, ililipat natin ang aking mga bagong betta fry sa kanilang bagong lalagyan. Ayan sila. Marami yan pero hindi lang kita sa camera. I-zoom lang natin konti. Makikita nyo sila na gumagalaw. More than 300 yan. Pero hindi naman lahat ay mabubuhay. Meron din namang mamamatay sa mga yan. Kaya halina, samahan nyo akong ilipat sila sa kanilang bagong lalagyan. Yung bago nilang lalagyan, DIY lang. Ayan, ang ating stock water. At syempre, yung mga basket na pang vegetable. Refill muna natin ng stock water. Stock water yan for 2 days para sila'y safe at walang chlorine. Quality check. Okay, walang tagas. Good na good ang aking nagawang lalagyan. Okay tayo dyan. Thumbs up. At ngayon naman, ang aking mga bubuhating mga betta fry. Set natin ang ating camera ng mabilis. At walang mintis. Ayan, isa-isa natin. Dahan-dahan lang para hindi sila mabigla sa kanilang pagtatransfer. Ayoko rin naman silang ma-stress habang tinatransfer ko. Next, ang mga gagamitin kong tools. Isang droplet na maliit at ang mini fishnet ko. Medyo matrabaho lang pero isa-isahin natin lahat. Okay? Kailangan dahan-dahan tayo para hindi may stress ang ating betta fry. Lagyan natin ng talisay. Kailangan nila ng talisay leaf kasi dyan sila mag-iikot. At edible yan, kinakain din nila. Then talisay juice. Water yan na meron na ring talisay. Kulang dagdagan natin. Kailangan yan ng betta fish para maging malakas ang kanilang immune system at maging matibay sa anumang pwedeng mangyari sa kanila. Kasi hindi naman lahat ay mabubuhay. Syempre meron din namang mamamatay sa kanila. I think yung mga magsusurvive sa kanila 40% over 100. Pero kung magaling tayo mag-alaga na betta fish keeper, ayan, marami yung mabubuhay sa mga baby fries natin. Syempre, first time keeper tayo kaya medyo nangangapa pa tayo sa mga dapat gawin sa pag-aalaga ng mga betta fish. But I will make sure na hindi naman ako magfe-fail kahit the first timer ako. I will do my best para alagaan kayong lahat, mga babies. More than a week na rin ang mga baby ko na yan. Bali, pwede na silang pakainin after 3 days. Then kumakain na rin sila ng mga BBS. Medyo malaki na rin sila, hindi lang halata sa video. Iunti kong inaalis ang mga kitikiting maliliit kasi inalis ko na si Daddy after a week. Konting tiis na lang, malapit na tayong matapos at malilipat na natin silang lahat. Thank you sa panonood sa aking vlog. See you next time!